Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at patuloy sa amin na nagmamahal, nagpapasalamat po kami lalong-lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Alam po namin na kami ay napalayo sa iyo dahil sa lahat ng aming mga kasalanan at itinuring kami na masasama at karumal-dumal na mga makasalanan dahil sa likas sa pagkamakasalanan na minana po namin kay Adan. Pero dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig at habag, isinugod niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo para magdusa dun sa krus upang siya yung maparusahan sa halip na kami at dumanak yung kanyang napakahalagang dugo para malinis ang lahat naming mga kasalanan. Sa tuwing inaalala po namin itong biyaya po na ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa oras po na ito ay nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang humarap po muli sa iyong banal na salita. Dinadalangin po namin na sa orasin po na ito ay samahan po nawa kami ng Espiritu Santo upang tulungan na maunawaan ang iyong salita at naway ibigay ang biyaya na inilaan niyo po sa amin para sa araw po na ito. At naway ito rin po ay magkaroon ng kalakasan sa aming pamumuhay bilang inyong anak. Aming Ama, patuloy po namin na ninanais na magamit po ninyo sa mga huling araw, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya pakiusap, punuin niyo po kami ng iyong salita sa oras po na ito. Palakasin po kami sa aming espiritu at naway tulungan niyo po kami upang makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Hindi po namin ito magagawa kung wala pong tulong at gabay, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami. Dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan at gabayan hanggang sa makarating po sila dito po sa lugar po na ito. Pakiusap aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Ingatan niyo rin po sila aming Ama at patuloy po silang gabayan upang makapamuhay sila ng naayon sa inyong kalooban. Sa pasimula sa pagtatapos ng aming pag-aaral po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa awit 105. Aklat ng mga awit, 105. Babasahin po natin mula verse 1 hanggang 2. Babasahin po natin yung awit, 105, verse 1 hanggang 2. Nakita na po? Babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan. Ipapatid ninyo ang Kanyang mga gawa sa mga bayan. Umawit kayo sa Kanya, umawit kayo sa Kanya ng mga papuri. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahangahangang mga gawa. So sa araw po na ito po yung verse na pag-aaralan po natin. Gayang binanggit po sa verse 2, sabihin mo ang lahat niyang kahangahangang mga gawa. So ito pong aklat po na ito o yung chapter po na ito ay patungkol po sa bayan ng Panginoon, yung Israel. So sa pamamagitan nila, sila yung nagpapahayag kung sino talaga yung Diyos. At sa pamamagitan nila, nais ng Diyos na ipakilala kung sino talaga siya. Iba kasi dito sa mundong ito, alam natin na maraming kinikilalang ibang Diyos. Pero nais ng Diyos na sa pamamagitan ng Israel, ipakilala na siya yung nag-iisang Diyos na tunay at siya lang talaga yung makapagbibigay sa atin ng talagang tunay na kapayapaan, lalo na para sa ating espiritu. Kaya yung Diyos, itinatag niya yung bansang Israel. Alam natin na yes, yung bansang Israel sa umpisa, hindi rin maganda, hindi rin mabuti. Pero sa pamamagitan ng bansang Israel, makikita natin ano rin ba yung kaya ng gawin ng Diyos. Yung Diyos, sa umpisa, ipinakita niya yung kanyang katwiran at katarungan para sa mga Israelita. Nung sila ay sumuway, nung sila ay tinanggihan nila yung Ebanghelyo ni Jesucristo, nung siya'y naparito, pinarusahan sila ng Diyos. So sa pamamagitan nito, nakita natin na yung Diyos talaga buhay. Kapag yung mga tao hindi naikinig sa Kanya, talagang nagpaparusa siya. Tama po ba? At sa pamamagitan din ng bansang Israel, nakita natin
na yung Diyos na may kakayahan na bumuhay mula sa mga patay, yung gumawa ng isang imposibleng bagay. Imagine po natin, di ba, kung hindi pinanumbalik ng Diyos yung bansang Israel, kulang yung paniniwala ng mga tao. Iisipin lang ng mga tao, yung Diyos, ito lang siya. Ito lang yung kaya niya. Pero yung ibangon yung bansang kanyang pinili, hindi niya kaya. Kasi hindi niya ginawa. Pero yung Diyos, sa pamamagitan po ng pagbangon din ng bansang Israel, ipinakita niya na meron siyang kakayahan kahit nabuhayin niya yung mga patay. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng bansang Israel, makikilala natin ng higit pa yung Diyos. Kaya nga napakahalaga na kilalanin natin siya. At sila, inutusan sila ng Diyos na sabihin dito, sabihin ninyo ang lahat ng kahangahangang mga gawa. So sabi dito, to testify ng mga great things or mga dakilang bagay o kahangahangang bagay para sa lahat ng tao. Ito po yung plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng Israel, sasabihin niya na siya ay buhay, makapangyarihan, at talagang siya yung lumikha sa lahat ng bagay at may kakayahan na bumuhay ng patay at magligtas sa atin mula sa kapahamakan sa impyerno. Sa pamamagitan po ng Israel, makikilala natin yung Diyos na makapagbibigay din sa atin ng kaligtasan. Ito po yung plano niya. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Deuteronomio chapter 28, verse 9 hanggang 10. Atras po tayo. Deuteronomio chapter 28, verse 9 hanggang 10. Deuteronomio chapter 28, verse 9 hanggang 10. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay, kung nakita na po. Deuteronomio chapter 28, verse 9 hanggang 10. Nakita na po? Okay. So, basahin po natin mula verse 9 hanggang 10. 3, 2, 1. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa Kanya, gaya ng Kanyang ipinangako sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan, makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. So kaya pinlano ng Diyos na panumbalikin yung bansang Israel. Para saan? Sabi dito, makikita ng lahat ng mga bayan na sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot. Sa bansang Israel, dumating rin po sa atin yung pagkatakot na talagang totoo talaga yung Diyos. Sa pamamagitan ng bansang Israel, nakita natin kung paano kumikilos yung Diyos. At sa pamamagitan din ng bansang Israel, nagkaroon tayo ng takot sa harapan po ng Diyos. Naintindihan po. Kung hindi natin nakilala yung bansang Israel, yes, maaaring isipin natin, yung Diyos, mabuti siya. Yung Diyos, mabait. Yung Diyos, matulungin. Walang kapahamakan yung ibibigay niya sa mga tao kasi nga siya ay mabuti. Pero yung Diyos, nais niyang ipakilala yung kanyang isa pang side. Na yung Diyos ay magkatwiran at yung Diyos ay may katarungan. Na kapag may nagkasala, nagpaparusa siya. Kaya nga, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Israel, makakarating sa atin yung takot. Gaya ng sinabi sa Biblia, sa awit, sa Kawikaan, yung takot ay pasimula ng karunungan. Kung makakarating sa iyo yung takot, magkakaroon ka ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Kung wala kang takot o kung wala kang pagkakilala sa fear or takot or pangamba, hindi mo malalaman yung mas mahalagang bagay. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng takot, nagkaroon tayo ng karunungan. At ito yung plano ng Diyos para sa lahat ng tao. Makilala siya. Kung hindi makikilala ng tao si Jesus o yung Diyos, hindi sila makakarating sa buhay na walang hanggan. Tama po ba? Nais ng Diyos na ihanda yung bayan na makapagsasabi ng mga kahangahangang mga gawa para sa lahat ng tao dito sa mundo. At sa pamamagitan din ng isang tao, ginamit din yung Diyos o gumamit din yung Diyos ng iba't ibang mga tao para magpatotoo tungkol kay Jesus. Isa na dito sa magandang halimbawa, si Haring David. Si Haring David, kung titignan lang natin siya, isa lang siyang pastol. Mabuting pastol. Pastol, yung nag-aalaga ng tupa. Yun lang yun naman yung trabaho niya. Tama po ba? Pero sa pamamagitan din ng paggamit sa kanya ng Diyos, si David, na noon ay pastol,
naging hari at naging dakilang tagasunod ng Panginoon dito po sa Biblia. Naintindihan po. Kung hindi nakilala ni David yung Diyos, siya'y mananatiling nobody or baliwala dito sa mundong ito. Simpleng pastol lang. Pero sa pamamagitan ng pagkakilala niya sa Diyos, masigit siya nagkaroon ng takot, masigit siya nagkaroon ng kamalayan o karunungan tungkol sa Diyos. At dahil doon, ginamit siya ng Diyos para sa pagpapakilala kung sino talaga yung Diyos dito po sa Biblia. Kaya nga, makikita natin na sa iba't ibang mga Bible verse or mga talata dito po sa Biblia, karamihan sa kanila, sinasabi kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila. Naintindihan po. Bigyan ko po ng halimbawa. Awit 3. Awit number 3. Balik po tayo sa maaklat ng awit. Ito po isa sa mga testimonies ni Haring David kung paano siya tinulungan ng Diyos. At sa pamamagitan din ng verse po na ito, yung chapter po na ito, makikita natin kung gaano kahanga-hanga yung ginawa ng Diyos para kay Haring Solomon. Awit 3, babasahin po natin mula verse 1 hanggang 8. Medyo mahaba po. Awit 3, verse 1 hanggang 8. Nakita na po? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami. Ang tumitindig laban sa akin ay marami. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa. Walang tulong mula sa Diyos para sa Kanya. Ngunit ikaw, o Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng malakas sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y muling gumising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Sa 10,000 tao, ako'y hindi natatakot na naghahanda ng kanilang mga sarili laban sa akin sa palibot. Bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal sa pisngi ang lahat ng aking mga kaaway, iyong binasag ang mga ngipin ng masama. Ang pagliligtas ay sa Panginoon. Sumayong bayan nawa ang iyong pagpapala. So, kung makikita po ninyo dito sa title, nakalagay po dito, awit ni David ng takasan niya si Absalom. So, alam natin na si Absalom ay isang masamang anak ni Haring David. At sa halip na parangalan niya, yung tatay niya o yung ama niya na si Haring David, binalakan pa niya ng masama. Hinabol pa niya, gusto niyang patayin. Kasi gusto niya na siya yung maging marangal or siya yung maging tanyag or siya yung maging sikat sa bansang Israel. Pero noong time po na yun, nag-iisip si Haring David, siya yung kinikilala ng lipunan, kinikilala ng Israel, na siya yung magiting na mandirigma na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero nga, si Absalom, nagkaroon siya ng puso na gusto niyang makuha yung karangalan or kaluwalhatian na meron si Haring David. Kaya nga hinabol niya. Gusto niyang patayin, gusto niyang iligpit para mapunta na sa kanya yung pagiging hari. Pero sa likod nun, yung Diyos ay tinulungan si Haring David, ginabayan siya, inalalayan siya para hindi siya mahulog dun sa mga pakana ng tao. Kaya nga sabi dito, sa verse 1, ang tumindig laban sa akin ay marami. So maraming gustong pumatay kay Haring David. Isa na doon yung anak niya, si Absalom nga. Kasi nga, nais niya na makuha yung karangalan ni Haring David. Pero, kahit na marami yung tumindig laban kay Haring David, kahit na marami yung nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa kanya. Siguradong mamamatay siya. Siguradong babagsak siya. Hindi siya tutulungan ng Diyos ngayon. Walang magagawa yung Diyos ngayon. Kasi sobrang dami ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Akala ng mga tao, yung Diyos na tumutulong kay Haring David, spiritual lang na mga bagay yung kayang gawin. Pero kahit na physical, kahit na sa protection, kaya niyang tulungan yung lahat ng tao. At sabi nga dito, sa verse 3, ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Sa likod ng kahirapan na na-experience ni Haring David, sa likod ng takot sa tao, masigit niya nakilala yung Diyos.
Masigit niya nakilala na yung Diyos, siya yung kalasag sa palibot ko. Siya yung kaluwalhatian at siya yung tagapagtaas ng aking ulo. So tatlong bagay po yun na naunawaan ni Haring David patungkol po sa Diyos. Una, kalasag. Saan po ba ginagamit yung kalasag? Protection. So sa pamamagitan po ng protection ng Diyos, may ingatan si Haring David. Ano nang po ibig sabihin ng kaluwalhatian? Kung yung Diyos hindi kasama ni Haring David, sigurado patay si Haring David. Tama? Yung glory na meron si Haring David, hindi galing sa sarili lang niya. Nagkaroon siya ng kaluwalhatian, nagkaroon siya ng karangalan dahil din sa Diyos. Naintindihan po. Kaya kung wala yung Diyos, walang kaluwalhatian si Haring David. Naintindihan po. At ano mo ibig sabihin na yung Diyos daw yung tagapagtaas ng aking ulo? Ibig sabihin, siya yung nagbibigay ng katiyakan or tapang or encouragement na walang dapat ikahiya si Haring David. Naintindihan po. Ganun din sa atin. Siya yung proteksyon, yung pumoprotekta sa atin hanggang ngayon. Bilang kanyang mga anak o bilang ama sa atin, siya yung patuloy na nagbibigay sa atin ng proteksyon. Kahit na alam natin na malakas yung pwersa ni Satanas, malakas yung pwersa ng ating pagnanasa. Pero yung Diyos, higit na mas malakas dun sa mga bagay na yun, inaalalayan niya tayo. Kasi nga siya yung ating proteksyon. Naintindihan po. At sabi dito, siya yung aking kaluwalhatian. Ganun din sa atin. Tayo po ay nobody dito sa mundong ito kung wala yung Diyos. Kaya ngayong mga tao, di ba, sinisikap nila na ma-establish yung pangalan nila dito sa sanlibutan. Tama ba? Kasi nga sila ibaliwala. Gumagawa sila ng iba't ibang mga paraan para makilala sila ng lipunan. Naintindihan po. Gusto pa nila na masigit na maging angat kaysa sa iba para makilala lang sila. Own kaluwalhatian, own glory yung gusto nila. Kaya nga pinagpapaguran nila eh. Pero tayo po, hindi kaluwalhatian ng sanlibutan yung napasa atin. Kaluwalhatian ng pangwalang hanggan. Sa pamamagitan ba natin? Meron ba tayong ginawa? Kaya tayo nagkaroon ng kaluwalhatian na pangwalang hanggan? Meron po ba tayong nagawa? Wala. Wala rin tayong kaluwalhatian dati. Tama po ba? Pero dahil sa pagliligtas sa atin ng Diyos, dahil sa pagliligtas sa atin bilang isang makasalanan, binago niya yung ating posisyon. Mula sa isang walang kabuluhang tao or nobody dito sa mundo, ngayon yung posisyon natin ay anak ng Diyos. Na-imagine niyo na po ba kung gaano kalaking karangalan yung meron yung anak ng Diyos? Nafi-feel niyo po ba or nakikita niyo po ba sa pagkatao po ninyo? Ito po yung identity natin. Kung talagang ikaw ay naligtas, meron kang karangalan na pangwalang hanggan. Naintindihan po. Kaya ano pong gusto ninyo? Karangalan dito sa sanlibutan na eventually mag-fade? Eventually mawawala? Or yung kaluwalhatian na nais ibigay sa iyo ng Diyos bilang anak? Ano pong gusto ninyo? Kaluwalhatian na galing sa Diyos. Sama po ba? Kasi yun yung tunay. Naintindihan po? Dito, pansamantala lang yung kaluwalhatian ng gusto ng mga tao. Pero yung kaluwalhatian ni Jesus na ibinibigay sa mga tao ay pangwalang hanggan. Kaya nga, si Haring David, kahit nawala na siya, kahit napatay na siya, yung kanyang pamumuhay, yung kanyang mga testimony ay hanggang ngayon ay may kapangyarihan pa rin. Tama po ba? Meron pa rin tayong nakukuhang lesson or nakukuhang mga encouragement sa pamamagitan ng buhay ni Haring David. Kasi nga yung kaluwalhatian niya nananatili. Naintindihan po? Ito po si Haring David. Nakuha niya yung kaluwalhatian niya hindi sa pamamagitan niya, kundi binigay ito sa kanya ng Diyos. Kaya nga, ito ay biyaya. Di natin pinagpaguran, wala ka naman tayong nagawa para matanggap ito, dahil ito ay biyaya para sa atin. Yung karangalan na ito ay napakalaking karangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nga lang nila alam ngayon. Pero alam niyo po, kapag dumating si Jesucristo, kapag natapos na yung kasaysayan ng mundo, sabi sa Biblia, lahat ng paa, lahat ng tuhod, yuyuko, pati yung ulo, hihiga. Kasi nga marirecognize nila na, siya pala talaga yung Diyos. Siya pala talaga yung tagapagligtas. Lahat ay luluhod kay Jesus. At sinong kasama ni Jesus dun sa langit kapag nakita ng mga tao na hindi ligtas? Yung mga naligtas. Nakita nila, kilala ko yun ah. Siya
Siya pala ay isang anak ng Diyos. Meron pala siyang kaluwalhatian, pero hindi ko na-recognize. May kilala po ng lahat ng tao dito sa mundo kapag yung kaluwalhatian ni Jesucristo ay nahayag. Sabi sa Biblia na yung kaluwalhatian ni Jesus kapag nahayag, mahahayag rin yung kaluwalhatian natin. Sa ngayon, yes, maaaring isipin natin, parang namang hindi ako tinuturing ng ibang tao na may kaluwalhatian bilang anak ng Diyos. Okay lang po yun kasi hindi naman dito yung kaluwalhatian natin eh. Doon sa langit. Naintindihan po? Kahit man ituring tayo ng mga tao na baliwala or kaya mababa, okay lang po, walang problema. Hindi mahalaga yung paningin nila. Ang mahalaga yung paningin ng ating Ama. Naintindihan po? Ito yung aking maluwalhating anak. Ito yung anak ko na iniligtas ko. Yun po yung ating identity. Kaya kasi Haring David, ipinagmalaki niya ito. Si Jesus, siya yung Diyos, yung Panginoon, siya yung aking kaluwalhatian, siya yung aking kalasag, siya yung tagapagtaas ng aking ulo. Hindi niya ito ikinahiya. Gaya ng bilis na binasa natin, di ba? Kailangan natin ipahayag kung ano yung kahangahangang mga ginawa ng Diyos para sa atin. Sa Israel, ibinigay yun. Pero ngayon, ibinigay yun sa church. Ipinapahayag natin ngayon yung kahangahangang gawa ng Panginoon. Naintindihan po? Ipinapahayag po ba yung kahangahangang gawa ng Panginoon o wala lang? Ano ba yung unang dapat nating pinapahayag na kahangahangang ginawa ng Panginoon? Kaligtasan. Yung pagliligtas. Tama po ba? Ito yung kahangahangang ginawa ng Panginoon. At karapat-dapat lang din natin itong ipahayag. Naintindihan po? At dahil yung magte-testify tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus. Naintindihan po? Walang sino man yung pwede makapag-testify kung hindi naman yung mismo na-experience. Tama po ba? Pwede ba maging saksi? Yung wala naman sa eksena? Yung wala namang dun sa crime scene? Diba, mayroong isang gulo, di ba? Mayroong isang incident. Pwede ba magtanong yung mga police or yung mga investigator dun sa mga tao na wala naman dun? Hindi, di ba? Sino yung tatanungin nila? Yung mga tao nandun, yung mga tao nakakita, yung mga tao nakarinig, yung mga tao naka-experience. Naintindihan po? Ngayon, tayo yung tagapagpahayag kung ano yung kahangahangang ginawa ni Jesus para sa ating kaluluwa. Kaya nga, isa sa four wheels ng ating Christian life ay yung evangelism. Paano kaya kung yung tatlo lang? Word of God, fellowship, tapos Word of God, prayer, tapos fellowship. Yun lang yung tatlong bagay, yung pangunahing tuntunin natin sa Christian life. Ano po kaya yung mangyayari? Unang-una, walang maliligtas. Tama ba? Pangalawa, paano natin may papahayag o paano natin magagawa yung trabaho natin bilang saksi ni Kristo kung hindi naman natin ipapahayag yung ginawa niya para sa atin? Naintindihan po? Nandito po tayo. Nag-i-exist yung church, nag-i-exist yung brothers and sisters hanggang ngayon para makapagpahayag ng kahangahangang ginawa ng Panginoon. To testify. Kaya nga, isa rin sa paraan para maipakilala natin yung Diyos na kumikilos sa atin, mayroong testimony. Tayo po, di ba? Kapag nag-fellowship, kapag merong gathering, iniingan tayo ng testimony. Tama po ba? Ano po yung laman ng testimony ninyo? Ano ba yung dapat na laman ng testimony natin? Sabi kanina, ipahayag mo kung ano yung kahangahangang ginawa ng Diyos para sa iyo. Naintindihan po? To testify about God. Hindi to testify about me. Naintindihan po? Kung tayo lang, kung ipapahayag lang natin yung sarili natin, puro tayo kahinaan. Tama po ba? Puro tayo kasalanan, puro tayo mga hindi magaganda o hindi maayos na ginagawa. Tama po ba? Pero sa likod nun, kailangan maipahayag natin. Ano ba yung ginagawa ng Diyos para sa akin? Ano ba yung tinutulong niya sa akin? Ano ba yung ginagawa niya o pagkilos niya sa buhay ko? Yun po yung testimony. Naintindihan po. Kasi ngayon yung ating tungkulin. Magpahayag ng kahangahangang ginawa ng Panginoon. Kaligtasan lang ba ginawa ng Diyos para sa atin? Kaligtasan lang ba? Pagkatapos ng kaligtasan, wala na siyang ginagawa? Wala o meron? Hindi lang meron. Sobrang dami pa. Tama po ba? Kaya nga, dapat natin itong ipahayag. Dapat nating sabihin para masigit makilala ng mga tao yung Diyos. Para sila rin ay maligtas.
Sa ibang tao, ang ipapahayag natin ay yung kahangahang gawa ng kaligtasan. Ano naman ipapahayag natin sa harapan ng mga brothers and sisters? Yung kahangahangang ginawa ng Diyos sa Christian life ko ngayon. Naintindihan po? Yun po yung tungkulin natin, to testify about God. Kaya para masigit na makilala ng tao, yung Diyos, kailangan natin mag-evangelize. Kailangan natin ipahayag or sabihin sa kanila yung ginawa ng din ng Diyos para sa kanila. Kaya nasabi sa Biblia, sa unang 1, chapter 2, verse 2, yung kaligtasan, hindi lang naman para sa atin, di ba? Pinili lang ba tayo ng Diyos na tayo lang yung maliligtas? Hindi. Iniligtas niya lahat. Eh, anong problema ngayon? Bakit yung mga tao mapupunta pa rin sa impyerno? Una, hindi nila alam. Bakit hindi nila alam? Kasi wala nagsabi. Tama ba? Walang nagpahayag. Walang nagtestify. At alam niyo po, yun po yung malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Yung hindi mo sabihin yung ginawa ng Diyos para sa'yo or para maligtas yung isang tao, malaking kasalanan po yun sa harapan ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, pinagpapatuloy natin yung evangelism. Hanggang ngayon, pinagpapatuloy nating sabihin yung kahangahangang ginawa ng Diyos para sa ating espiritu. Naintindihan po? Hindi tayo yung dapat na makilala. Hindi yung church, yung pangalan ng church, yung dapat makilala. Ang kailangan natin ipakilala sa mga tao, yung nag-iisang Diyos na tunay, si Jesucristo na nagligtas din sa kanila. Naintindihan po? Kaya hanggang ngayon, ginagawa natin ito. Papasalamat din po ako sa tulong po ninyo at prayer po ninyo at mga nakibahagi sa Imos Bible Seminar. Ito po isang magandang chance. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng brothers and sisters dito po sa Pilipinas na gumagawa ng kalooban ng Diyos para sa evangelism. Regardless kung marami or kaunti, ang mahalaga, ipahayag natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa ating kaluluwa. Naintindihan po? Yun po yung trabaho natin sa panahon natin ngayon. Sa mga Israelita, yes, sila yung makapagsasabi sa atin sa physical works of God. Pero naman yung spiritual works of God. Yung kaligtasan. Sino magpapahayag nun? Church. Naintindihan po. Yun po yung tungkulin natin hanggang ngayon. Malapit na matapos yung 2024. Yes, may mga Bible seminars tayong ginawa. Meron tayong mga Bible seminars sa cell group o kaya kahit na recorded. Lahat yun sinikap natin. Bakit? Kasi yun yung tungkulin natin. Yun yung kailangan natin gawin hanggat nandito tayo sa mundong ito. Naintindihan po? Naintindihan po ninyo? So, meron tayong kailangan trabahong gawin. Hindi lang tayo nabubuhay dito sa mundo para kumita ng pera. Nandito tayo para ipahayag yung kahangahangang ginawa ng Panginoon para sa iyong espiritu. Naintindihan po? Si Haring David, isa siya sa nagpahayag kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Imagine po ninyo, si Absalom talagang pursigido siya or buong loob siya na hinabol si Haring David para patayin. Pero naabutan ba si Haring David? Hindi. Paano siya hindi naabutan? Dahil ba magaling siya magtago? Magaling siya tumakbo? Mabilis? Paano niya po inatakasan? Dahil sa Diyos. Kaya nga tinetestify niya. Maraming humahabol sa akin. Maring gusto akong ipapatay. Pero yung Diyos, yung aking kalasag, siya yung aking kalawalatian. Siya yung tagapagtaas ng aking ulo. Naintindihan po? Gusto niyang sabihin sa lahat ng tao na, yes, parang sa atin, kumakatawan si Absalom sa kamatayan. Tama po ba? Yung kamatayan para sa atin, noon, hinahabol tayo. Tama po ba? Kung maabutan tayo ng kamatayan, tigok, impyerno na. Tama po ba? Pero naabutan ba tayo ng kamatayan? Spiritually? Hindi. Sabi nga sa Biblia, yung kamatayan, wala nang bisa sa atin. Tama po ba? Bakit? Tayo mabubuhay magpakailanman. May buhay na walang hanggan. Yung may buhay na walang hanggan, mamatay ba? Sa layman's term, or sa word ng mas madali natin maintindihan, immortal. Buhay na walang hanggan. Naintindihan po, hindi mamamatay kahit kailan. Naniniwala po ba kayo na yun yung meron sa atin? Baka mamaya, i-try nyo, physically, saktan nyo yung sarili niyo. Sabi ni Evangelist, immortal daw ako eh.
Hindi po physical yung tinutukoy ko. Naintindihan po? Spiritual. Wala nang kapahamakan para sa ating espiritu kasi nga ito ay may buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Yun po yung kalagayan natin sa harapan ngayon. Kaya nga si Haring David, ito yung sinabi niya. At ito rin po yung dapat natin sabihin sa mga tao sa paligid po natin. To testify kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ayun, para magawa natin ito, kailangan ng practice. Naintindihan? Paano natin mapapractice? Paano natin mapapractice yung pagpapatotoo tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos? Paano po? Meron ba tayong kailangan gawin para ma-practice tayo sa pagpapahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos? Ano po? Paano po? Para mas maipahayag natin ng mas malinaw kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, simple lang. Practicein mo yung sarili mo na mag-testimony. Tama ba? Bakit minsan naiilang tayo or nahihiya tayo sabihin kung ano yung kaligtasan na meron tayo? Kasi una, hindi ka sanay. Tama ba? Kasi yung isang bagay na yon ay hindi karaniwan sa'yo. Noon, ang mga bagay na alam lang natin o kaya mga bagay na sinasabi lang natin, ipatungkol sa lupa. Pero ngayon, na naligtas tayo habang nabubuhay tayo dito, meron pang isang pagkatao na naninirahan sa atin, isang espiritu na nabubuhay magpakailanman. Wala tayong anumang kasanayan na sabihin sa atin or magsabi ng mga espiritual na bagay. Naintindihan po? Pero para ma-practice tayo, kailangan rin natin sanayin yung ating sarili na mag-testimony. Naintindihan po? Kung mapapractice natin yung pagte-testimony, mas magiging madali para sa atin na mag-testimony. Tama ba? Kapag meron kang isang bagay na hindi alam, kabado ka. Tama ba? Kasi hindi ka sanay. Pero kapag sinanay mo yung sarili mo, na gawin palagi yung isang bagay na yon, hindi ka nakakabahan. Tama po ba? Noon po, takot din ako mag-drive. Ngayon naman, hanggang ngayon, takot pa rin naman ako. Pero hindi ako kasi sanay na magpatakbo ng isang bagay na hindi ko naman talaga lubos na naunawaan at hindi ako sanay na merong dinadalang ibang tao sa ibang lugar. Kasi natatakot ako, paano pag nabangga? O di damay sila. Tama ba? Yung isa na kinakatakot ko. Pero sa pamamagitan po ng practice, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na training para sa pagdadrive, kahit pa paano, nadadala ko na yung mga brothers and sisters or nadadala ko sila sa ibang lugar ng safe. Tama po ba? Noon hindi ko kaya yun. Tama po ba? Pero dahil sa practice, dahil sa training, ganyan, nakaya ko. Yung isang bagay na imposible, sa tingin ko noon, para sa akin, sa tingin ko parang hindi ko kaya eh. Yung humawak ng isang komplikadong sasakyan, wala akong idea tungkol doon. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos, pinarain din niya ako sa bagay na ito. Same din po sa testimony. Yung testimony, hindi tayo sanay. Tama po ba? Hindi tayo sanay na magsalita, hindi tayo sanay na makipag-usap sa ibang mga tao. Pero ngayon na naligtas na tayo, kailangan natin sanayin yung ating sarili. Naintindihan po? Kasi yun tungkulin natin. Ipahayag kung ano yung kahangahangang ginawa ng Panginoon. Naintindihan po? Si Haring David, balikan natin siya. Mula pa nung pagkabata, na-experience siya na yung Diyos. Na-training na siya. Naintindihan po? Ang kalaban niya noon, oso, leon. Tapos pagkatapos ng training niya, dun sa mga ganong klaseng hayop, sino yung kasunod na kinalaban niya? Si Goliath. Tama po ba? Siya, sanay ba siya na kumalaban ng tao? Sigurado po hindi niya kaya. Tama po ba? Nung time po na yon, bata pa lang siya. Si Goliath, full-grown man. Higante pa. Sanay sa paikipaglaban. Tama po ba? Pero paano nagawa ni Haring David na talunin si Goliath kahit limitado lang yung kakayahan niya? Kasi nga bata pa siya. Dahil saan? Dahil yung training niya kasama yung Diyos. Naintindihan po. Habang kinakalaban ni Haring David or yung pastol na, yung batang David, yung mga
hayop, yung mga oso, yung mga leon, ganyan. Nasa likod niya yung Diyos. Tinutulungan siya, ginaguide siya. Naintindihan po. Same din sa atin. Sa umpisa, yes, ang kaya lang natin sabihin o i-testify, yung salvation testimony. Pero habang kumikilos, gumagalaw, or nagpapatuloy tayo sa Christian life natin, marami tayong na-experience sa tulong ng Diyos. Tama po ba? Kaya kalaunan, pero na tayo na i-share sa iba. Naintindihan po. Noon, hindi ko ma-overcome yung kasalanan na nagagawa ko nung hindi pa ako ligtas. Pero sa pagpapatuloy sa church, sa tulong ng Diyos, unti-unti ko nang napaglalabanan, unti-unti ko na natatanggihan. Noon, kala ko hindi ko na matatanggihan eh. Noon, nakala ko lulong na ako sa bisyo na yun eh. Pero dahil sa tulong ng Diyos, nakawala ako. Meron po ba ang ganitong klaseng experience sa inyong Christian life ninyo? Meron kang isang bagay na akala mo hindi mo na maaalis sa'yo, pero nung nanatili ka sa church, ginabayan ka ng Diyos, tinulungan ka ng Diyos, eventually na-share mo rin siya sa ibang mga brothers and sisters. Meron po ba? Oh, parang wala eh. Meron po o wala? So yun yung kailangan natin practicein. Para magawa natin makapag-testify, una, practicein natin kasama o lumakad kasama yung Diyos. Naintindihan po? Kaya marami pong naibahagi na testimony si Haring David, hindi dahil lang sa karunungan niya, kundi araw-araw niyang ipinapamuhay yung lakad niya kasama yung Diyos. Naintindihan po? Sa maayos na sitwasyon, lumakad siya kasama yung Diyos. Sa mahihirap na sitwasyon, lumakad din siya kasama yung Diyos. Ibig sabihin, buong buhay niya. Nung siya ay nakakilala sa Diyos, yun po ay naging training field niya para i-testify si Jesus Christ o yung Diyos. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya yung paglakad sa Christian life natin, isa pong training para maipahayag natin kung anong ginagawa ni Yesu Cristo para sa atin. Kung yung Christian life mo, hindi mo na itinuloy, o kaya tinigil mo na, o kaya minsan-minsan mo lang ginagawa, o minsan-minsan ka lang gumagawa patungkol sa espiritu mo, o di bihira ka lang din may masabi, bihira ka lang din may testify. Tama ba? Kaya nga, yung Christian life, hindi po idea lang. Kaya nga tawag sa kanya, Christian life. Ibig sabihin, ipinapamuhay. Namumuhay bilang isang Kristiyano. Sa Tagalog, Christian life. Naintindihan po. Kung ipinapamuhay mo, yung identity mo na Kristiyano, at makikita mo kung paano ka tinutulungan ng Diyos, meron ka rin sasabihin. Meron ka rin iti-testify. Tama po ba? Minsan po, yung mga brothers po na nakakasama ko na kapag nag-fellowship kami, nagte-testimony sila, nakikita ko na kung gaano kabuti yung Diyos or kahanga-hanga yung Diyos sa pagkilos dun sa mga brothers na nakakausap ko. Yung makita mo sila sa umpisa, yes, mahina, pero nung isinabuhay nila yung words of God, in-apply nila sa Christian life nila, eventually, nababago yung kanilang testimony. Kung sa kanila lang, hindi nila kaya yun. Tayo nga, mahina eh. Natural sila, mahina rin. Pero na-overcome nila, napagtagumpayan nila, dahil nga sa tulong ng Diyos. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng Christian life na ipinapamuhay, matitrain din natin yung ating sarili para sa pagtetestimony. Una, sanayin mo yung sarili mo sa pagtetestimony. Para masanay ka, isipin mo palagi, ano bang ginagawa ng Diyos para sa akin? Ano bang pagkilos niya sa pamumuhay ko? Ito po isang personal experience. Noon, hindi ako sanay na mag-testimony. Kasi una, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tama ba? Ano sasabihin ko sa testimony? Anong babanggitin ko sa kanila? Hindi ko alam. Kasi una, wala akong kaalaman tungkol sa testimony. Hindi ako sanay tungkol sa... Sa Katoliko ba? Sorry pero sa Katoliko, may testimony ba? Pero ba tinatawag yung nagmimisa, ganyan, tapos okay, mag-testimony ka kung nung ginawa ng Diyos para sa'yo. Meron ba? Wala naman, di ba? Pagkatapos sila mag-aral, mainig ng words of God, wala na. Kaya hindi sila magkakakilala eh. Tama po ba? Sa testimony, maikilala natin yung Diyos at masigit natin maikilala yung brothers and sisters. Intimate fellowship. Naintindihan po. Yun, hindi ako sanay dun sa bagay na yun. Okay na ako mag-isa. Kaya ko nang gawin kung ano yung kailangan kong gawin na mag-isa.
Pero nung ako'y naligtas, hindi na yun yung buhay ko ngayon. Ako'y naging bagong nilalang, at ngayon, bilang bagong nilalang, kasama ako ng church na kumikilos. Naintindihan po. At sa pamamagitan din ng pamumuhay bilang isang Kristiyano, hindi rin ako sanay. Hindi naman ako sanay na magpakabanal. Sanay ako gumawa ng kasalanan, oo. Pero yung magpakabanal, umiwas sa kasalanan, hindi ako sanay doon. Kaya sa umpisa, nahirapan din ako. Kaya wala akong nasasabi. Sa umpisa, yes, okay lang, walang problema. Nahirapan tayo mag-testimony, nahirapan tayo na magsalita tungkol sa Diyos, pero kailangan natin i-practice yung ating sarili. Naintindihan po. Bibigyan ko ng mas madaling example. Yung bata, paano niyo po sila sinasanay magsalita? Yung nanay, magulang, nagsasalita para sa anak. Tama po ba? Tapos yung mga anak, naririnig nila kung ano yung sound na yun. Diba? Halimbawa, may papabasa mga letters. A. Para tuloy kayong mga bata ngayon. Pero hindi po. Example lang po, okay? Example lang. Okay. Tinuturo nila kung ano yung salita. Tama? Anak, ito yung A, B, C, ganyan. Yung words na lumalabas sa kanyang mga magulang, naririnig ng bata. Tama? At sa pamamagitan ng naririnig ng bata, napaprocess yun sa kanya at ginagaya niya yung words. Tama po ba? Ganon din po yung Christian life. Yung Diyos may sinasabi ngayon. Tama ba? At nais niya na matutunan mo ito, yung salita na ito, kumilos sa buhay mo o i-apply mo sa buhay mo, then eventually, masasabi mo na rin kung ano yung sinabi ng Diyos sa Biblia. Naintindihan po? Kasi nga tayo kanyang mga anak. Tinuturuan niya tayo para mag-testimony. Para makapag-testimony, nagsasalita muna siya. Then kung ano yung sinabi niya, na-apply natin, na-absorb natin, at din yun kung isa sa buhay natin, ito rin yung makikita sa Christian life natin. Naintindihan po? Kung lagi tayong nakikinig ng words of God, lagi tayong may memory verse or lagi nating itinatatak sa puso natin yung mga Bible verse, sigurado po marami rin po kayong masasabi tungkol sa Christian life ninyo. Tama po ba? Pero bakit minsan? Yun nga. Nahihiya mag-testimony, nahihiya magsalita. Yes, naintindihan. Lahat naman nahihiya eh. Pero isang dahilan kung bakit wala tayong masabi, kasi una, wala ka napakinggan. Tama ba? Una, ano sasabihin mo kung wala ka naman natutunan? Kung wala ka napakinggan, wala kang masasabi. At pangalawa, kung hindi mo in-apply, hindi mo rin yung masasabi. Sino po nakatikim na ng kimchi? Halos lahat. Anong lasa? Parang iba-iba yung natikman ninyong kimchi ah. Generally, maanghang siya. Tama po ba? So, yung mga nakatikim ng kimchi, kaya nilang sabihin na yung kimchi maanghang. Tama ba? So, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Naka-experience ng kimchi. Tama ba? Tama po ba? Pero kung narinig mo lang, maanghang daw yung kimchi. Hindi ko sigurado. Tama po ba? Kasi una, hindi mo naman natikman. Narinig mo lang, pero hindi mo naman in-apply, hindi mo naman kinain. Sabi lang. Naintindihan po. Kaya ganun din sa Christian life natin. Huwag lang basta makinig. I-apply natin sa Christian life natin para meron tayong may testify. Naintindihan po. Ito po yung ating Christian life. Yung testimony ay mahalaga para sa atin. Kasi nga, yun yung tungkulin natin eh. Sabihin kung ano yung kahangahangang ginawa sa iyo ng Diyos. Naintindihan po. Para may masabi, unang makinig. Pangalawa, i-apply sa Christian life. Naintindihan po. Nung ipinapahayag ni Haring David na yung Diyos yung kanyang kalasag, una na experience na yun, yung protection ng Diyos. Ilang
taon hinahabol ni Saul si Haring David para patayin. Alam niyo po kailang taon? 10 years. 10 years siyang tumatakbo, tumatakas, takot na takot, para hindi abutan ni Saul. At Saul, di ba? Trap na niya na-trap na niya si Haring Saul, pwede na niyang patayin, pwede niya nang gantihan. Tama po ba? Pero hindi niya ginawa. Dahil dun sa loob ng 10 years na yon, maraming tinuro sa kanya yung Diyos. Naintindihan po. Same din sa atin. Masasabi natin na yung Diyos yung ating kalasag kung na-experience din natin yung protection niya. Huwag lang idea. Yung Diyos kalasag, okay. Hindi ganun. Yung Diyos yung tagapagligtas ko, okay, alam ko, pero hindi mo naman na-experience. Naintindihan po. Kaya makakapag-testimony tayo, base lang din sa ating na-experience. Naintindihan po. Naintindihan. At isa pa, yung testimony natin dapat mainly tungkol sa Diyos. Naintindihan po. Hindi tungkol sa kung kanino man. Hindi tungkol sa ibang tao, hindi tungkol sa sarili lang natin, kundi tungkol sa Diyos. Ano ba yung ginawa ng Diyos para sa iyo? Yun po yung testimony. Kung kumilos siya, tinulungan ka niya sa isang bagay, edi yung sabihin mo. Minsan kasi, dumadating sa point natin na ginagamit natin yung testimony para minsan, turuan yung iba. Dapat ganito po tayo. Dapat ito po tayo. Hindi po. Hindi po yung testimony. Nagtuturo ka na po kapag ganun. Naintindihan? Yung testimony, ipinapa-experience sa'yo ng Diyos yun personally. Naintindihan po. Lahat meron tayong kanya-kanyang pagkilos ng Diyos sa Christian life natin. Tama po ba? Yes. Generally, lahat tayo nahihirapan. Pero dun sa loob ng kahirapan na yun, iba't iba yung way or iba't ibang level yung kahirapan na na-experience natin. Tama po ba? Yung experience natin sa Christian life natin, maaaring hindi pa na-experience ng iba. Naintindihan po. Pero hindi ibig sabihin, natuturuan mo siya na kapag nangyari yun, dapat ganito gawin mo. Dahil hindi rin kayo pareho ng pananampalataya. Maring siya, bata pa, ikaw medyo middle. Kaya yung faith mo, hindi rin pwedeng i-apply sa iba. Kaya yung testimony, hindi po dapat tungkol sa sarili lang natin. Dapat tungkol sa Diyos, kung anong ginawa niya para sa iyo. Naintindihan po. Ayan si Haring David. Ganoon din si Apostol Pablo. Hindi niya gustong ipakilala yung sarili niya. Ang gusto niya ipakilala, si Kristo. Kaya kung mababasa po ninyo sa mga introduction niya, ako'y alipin ni Kristo. Lagi niyang binabanggit, nandito ako si Apostol Pablo, pero di mahalaga yung pangalan ko. Ang mahalaga dito, si Kristo na pinaglilingkuran ko. Naintindihan po. Kaya sa Christian life po natin, palagi po tayong maging mindful sa laman ng ating testimony. Hindi yun chance para magturo ka sa iba, yun ay chance para sabihin mo kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo. Naintindihan po. At isa pa, yung testimony, wag po natin gagamitin na pagpaparinig sa ibang tao. Hindi po yun maganda. Hindi po yun mabuti. Ito po personally na experience ko po. Ginamit ng mga brothers and sisters na nakasama ko yung testimony para mag-away. Hindi man sila direkta nag-aaway, pero pinaparinggan nila yung isa't isa gamit yung testimony. Kaya bigat na bigat po yung puso ko nung napapakinggan ko yun. Hindi po maganda na laman ng testimony natin yun. Naintindihan po? Naintindihan? So, ang punto natin dito, hindi tungkol sa kung anong ginawa ng tao sa akin. Ang kailangan natin ipahayag ay kung anong ginawa ng Diyos para sa akin. Yun yung sabihin natin. Naintindihan po? Naintindihan? Hindi ko po alam kung gutom na kayo, pero maaga pa naman. Pero yung pong testimony natin, kagaya ni Haring David, hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga, palagi niyang sinasabi, ikaw o Panginoon. Diyos, ikaw. O Diyos ko, ganyan. Sinasabi niya. Sinasabi niya kung ano yung patotoo niya tungkol sa ginawa ng Diyos para sa kanya. Gaya ng sinabi niya dito,
Ako'y dumaing ng malakas sa Panginoon. Sabi dito sa Awit 3 verse 4, sabi niya, ako'y dumaing ng malakas sa Panginoon at sinagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. So siya, na-experience din niya yung tulong ng Diyos sa pamamagitan ng prayer. Nung nag-pray siya, dumaing siya sa Diyos, sinagot siya ng Diyos. Naintindihan po. At sabi dito, at sinasagot niya ako mula sa kanyang burol. Saan po niya tayo sinasagot? Sa langit. Hindi yun dito sa lupa. Kaya yung prayer natin, huwag natin i-match sa answer ng Diyos. Naintindihan po. Kasi una, yung time dun sa langit, magkaiba. Walang timeless po dun. Dito, bound tayo ng time. Kaya yung prayer natin na nakakarating sa Kanya, yung resulta nun, hindi natin alam kung kailan darating. Naintindihan po. Pero, kahit na hindi natin alam kung kailan dadating, pinananampalatayaan natin na yung Diyos, sasagutin niya ako. Naintindihan po. Sabi nga niya dito, ako'y dumaing ng malakas sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. So, sa pamamagitan din po nito, makikilala natin ng masagit pa yung Diyos. Diba minsan, meron tayong mga testimony na prayer request na meron po akong gustong evangelize, meron po akong gustong i-invite dito po sa church. Pa-prayer request po, brothers and sisters. Ganyan. Tapos lumipas ng mahabang panahon. Na-invite siya, tapos na-save, tapos nagpapatuloy din sa church. So yung pin-prayer request niya, halimbawa, 2024, pero ibinigay 2025. Yung testimony na yun, ay napakaganda sa harapan nung tao na yon at siyempre sa Diyos. Bakit? Kasi na-experience niya na nung nag-pray siya, hindi man niya alam kung kailan, hindi man niya alam kung paano, pero yun ay pagkilos ng Diyos na nakuha niya. Yun po yung testimony. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng prayer, sa pamamagitan po ng words of God, matututunan po natin kung paano mag-testimony. Ganun din. Matututunan natin na mas ma-improve yung ating testimony kung meron ding fellowship. Naintindihan po. Yung testimony, two-way. Naintindihan po. Two-way communication. Nagkasalita ako, tapos makikinig ka. Tapos kapag ikaw ay nagkasalita, makikinig din ako. So yun po yung conversation. Naintindihan po. To testify. Testimony. Kaya sa loob ng fellowship, natitrain din natin yung sarili natin para mag-testify tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos. Pero yun nga, bihira lang umattend ng fellowship. Bihira lang makinig sa fellowship or makibahagi sa fellowship. Paano mo matitrain yung sarili mo na mag-testify tungkol sa Diyos? Naintindihan po. Kaya sabi sa Biblia, sa Hebreo, huwag natin pabayaan yung ating pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng iba. Bakit? Bakit huwag natin dapat pabayaan? Kasi ito'y mahalaga. Naintindihan po. Yung fellowship, yung words of God, yung sama-samang pagtitipon, lahat yun ay mahalaga. Para tayo ay matuto, ma-improve. Para tayo ay maging handa sa pagtitestify tungkol sa buhay na Diyos. Naintindihan po. Kaya mahalaga po yung testimony. Mahalaga po yung fellowship sa testimony. Naintindihan po? Naintindihan? So, yung Israel, sila yung Diyos, sila yung bayang pinili ng Diyos para mag-testify tungkol sa Diyos. Ngayon, tayo yung church, tayo naman yung nagte-testify tungkol kay Jesus Christ. Naintindihan po? Sa pamamagitan ng patotoo natin, magkakaroon ng kaligtasan yung iba. Sa pamamagitan din ng patotoo natin, lalakas din yung ibang brothers and sisters. Naintindihan po? Hindi dahil sa galing nating ng pagsasalita, hindi sa kung paano tayo mag-compose ng testimony, kundi yung laman ng testimony natin, yun yung makapagpapalakas sa brothers and sisters. Naintindihan po? Naintindihan? E paano? Paano natin matitrain yung ating sarili sa testimony? Una, kailangan siyempre makinig ka. Kung ano napakinggan mo, yun lang din yung pwede mong sabihin. Kung may apply mo ito sa Christian life mo, mas marami kang masasabi. Naintindihan po?
At sa pamamagitan ng pananatili sa fellowship, matitrain mo rin yung sarili mo para mapag-fellowship sa ibang brothers and sisters. Sa pamamagitan ng testimony. Naintindihan po. Kaya, bawat isa sa atin ay mayroong responsibilidad sa kapwa natin. Ito po yung pagpapakita ng pag-ibig. Responsibilidad natin na tulungan yung mga tao sa paligid natin para sila'y maligtas. Naintindihan po? Responsibilidad din natin na tulungan yung mga brothers and sisters para sila rin ay lumago sa kanilang Christian life. Paano? Isa sa paraan, yung testimony. Naintindihan po? Naintindihan? Meron po mga brothers and sisters na alam nyo po na na-motivate sila sa kanilang Christian life na magpatuloy or masigit pang gumawa sa pamamagitan din ng testimony ng iba. Kilala niyo po kung sino sila? Yung mga characters dito po sa Biblia. Sila ngayon, kahit hindi na natin sila kasama, pero sila mga sinasabi, di ba? Testimony nila yun para i-encourage tayo sa panahon natin ngayon. Naintindihan po. Ganun din. Yung fellowship, sa present time, ay isa sa paraan para ma-encourage tayo, mapalakas pa yung ating pananampalataya para masigit pang na may testify yung tungkol sa Diyos. Naintindihan po. Kaya yung bansang Israel, kailangan natin sila makilala para sabihin sa atin kung ano yung ginagawa ng Diyos. At sa pamamagitan din ng church, sinasabi natin kung anong ginagawa ni Kristo at anong ginagawa niya para sa mga brothers and sisters. Naintindihan po. Tignan po natin ito. Awit 40, verse 10. Sabi po dito, basahin po natin, Awit 40, verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang iyong katapatan, ang pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakilang kapulungan. Sabi dito, di ba, may mga words na, hindi ko ikinubli, ibinalita ko, hindi ko inilihim. Ano po yung mga bagay na hindi niya ikinubli? Una, yung katwiran ng Diyos sa kanyang puso. Ibinalita niya yung katapatan ng pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakilang kapulungan. Naintindihan po. Kaya, yes, physically, nahihiya tayo mag-testimony. Pero po sabi dito, hindi ko ikukubli. Kung ano yung una, yung pagliligtas ng Diyos sa akin, at ano pa yung mga ginagawa niyang pagkilos para sa akin. Kaya, naintindihan ko po na yung iba, bihira mag-testimony. Pero para matrain po ninyo yung sarili po ninyo sa testimony, una, ano ba yung napakinggan mo? Ano yung natutunan mo? Ano yung umantig sa puso mo? Ano yung nakarating na biyaya para sa iyo? Yun yung i-share mo. Kung sakali naman na meron kang na-meditate na words of God, tapos in-apply mo siya sa Christian life mo, mga siguro ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, tapos nakikita mo yung resulta, wag mong itatago, wag mong ikukubli, kundi sabihin mo sa kapulungan. Sa inyong kapulungan? Dito po sa church. Naintindihan po. Mamamaya kung ano po yung nangyayaring Christian life ninyo, sinasabi nyo sa hindi ligtas, hindi kayo maiintindihan nun. Tama ba? Lalo pa nila tayong uusigin. Halimbawa, sinasabi mo yung kahirapan mo. Ay, nahirapan ako ngayon. Kala ko okay na yung kalagayan namin. Pero hindi pa rin ako nagiging okay. Anong kadalasang sasabihin ng mga hindi ligtas sa atin? Church ka kasi ng church eh. Huwag niyo sasabihin sa kanila yung testimony ng Christian life ninyo kasi hindi naman nila yung maintindihan. Naintindihan? Kanino po sasabihin? Kanino po? Sabi dito, hindi ko ililihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakilang? Ano po? Dakilang? Kapulungan. Nasaan po yun? Sa church.
Tsaka kung ano po yung mga nangyayari dito po sa church, nangyari, halimbawa, may mga nangyari na kinakatisuran or kung ano man, huwag nyo rin pong sasabihin sa iba. Naintindihan mo? Kasi hindi naman po kayo maintindihan, wala naman silang pakialam dun. Naintindihan po. Mas lalo lang po natin silang mapapalayo kung maririnig nila yung hindi magagandang bagay dito po sa church. Ay, ganyan pala yung church nyo eh. Nag-aaway-away, nagsisigawan, tapos nag-uutangan. Ano ba maisip nila tungkol sa church? Kaya yung testimony, piliin po ninyo kung kanino yung sasabihin. Kaya na sinabi dito, ang safest place para banggitin natin yung ating testimony saan? Sa kapulungan, sa dakilang kapulungan, dito po sa church. Naintindihan po. Maiintindihan ka lang din sa Christian life mo, dun sa mga taong may Christian life din. Tama ba? Sa mga taong hindi ligtas, anong point kung sasabihin mo sa kanya? Matutulungan ka ba niya? Ipapipray ka ba niya? I-encourage ka ba niya? Hindi rin. Tama ba? Lalo ka lang di mahihirapan. Pero kapag sa church mo sinabi, sa church mo isinare, sa church ka humingi ng tulong, may encourage ka pa. Naintindihan po. Kaya, sabi dito, hindi ko ikinubli ang iyong katwiran. Ibinalita ko ang iyong katapatan. Hindi ko inililihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakilang kapulungan. Naintindihan po. Kaya yung testimony ay precious para sa atin. Isa rin po itong privilege para sa atin na makapag-testify tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus o tungkol sa church. Naintindihan po. Walang sino man yung makapagsasabi nito sa atin maliban kung siya ay naligtas din. Naintindihan po. Ano pong kadalasan naririnig natin sa mga balibalita? Tungkol ba sa spiritual? Hindi naman Tungkol sa mga bagay dito sa lupa, yun yung lagi nilang sinasabi. Pero tayo po, ano po yung dapat na lumalabas sa ating bibig? Sabi dito, ang iyong katwiran, ang katapatan at pagliligtas mo, at ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan. Yun yung dapat na laman ng ating testimony. Naintindihan po? Naintindihan? Para mas maging maluwalhati yung fellowship natin kapag nandito tayo sa church, palagi natin tatandaan, ano ba yung ginagawa ng Diyos para sa akin? Ano ba yung tinutulong niya sa akin? Ano ba yung kilos niya sa buhay ko? Yun yung sabihin natin. Naintindihan po. Yung mga brothers and sisters, sabik sila na makarinig din ng testimony ng iba para makatanggap ng encouragement. Naintindihan po. Pero paano kung sa loob pa ng testimony, dun ka pa naglalabas ng sama ng loob kung kani-kanino? Anong isipin ng mga brothers and sisters? Pumunta nga ako dito para gumaan yung loob ko. Nadamay pa ako sa kabigatan ng sister tsaka ng brother. Tama po ba? Yes. Pwede nating i-share kung ano yung mga kabigatan sa Christian life natin. Pero wag lang po kayo dun mag-focus. Marami pong bagay na ginawa sa iyo ng Diyos na mas maganda kaysa dun sa kahirapan na na-experience mo. Tama ba? So, kailangan natin i-filter. Okay po? Kailangan i-balance. Kung meron kang kahirapan, i-pre-request mo. Kung meron kang magandang nangyari sa Christian life mo, i-share mo rin. Naintindihan po. Dahil sa testimony, may biyaya din. Naintindihan po. Biyaya para ma-encourage tayo sa isa't isa. Nakakatawa nga po kapag merong fellowship at may nagte-testimony ng mga brothers and sisters na noon mahiyain, tapos eventually natututo sila mag-testimony. Nakakatuwa. Tama ba? Uy, dati si sister medyo mahihain siya pero ngayon nag-share na siya. Kahit konti pero may laman. Tama ba? Yun po yung improvement ng Christian life kapag lagi kang umaattend sa testimony. Umaattend sa fellowship. Naintindihan po. Yung Christian life, hindi lang po na attend ka dito, tapos basa konti, pray, tapos uwi na. Andito po tayo bilang mga pamilya. Lalo na sa panahon natin ngayon. May Christmas, Christmas gathering.
Tama ba? Dito sa panahon na ito, kapag nakikita po ninyo yung family members ninyo, yung matagal nyo na hindi nakikita, ano po pakiramdam? Masaya o nakakainis? Masaya, di ba? Kasi namimiss din natin sila. Tama po ba? Kung meron nga tayong ganitong klaseng puso sa physical nating mga kamag-anak kakilala, what more pa kaya sa mga spiritual mong kapatid? Tama ba? Actually, kulang na kulang para sa atin yung Wednesday, yung fellowship, tapos yung youth fellowship, tapos yung Sunday para magkita-kita. Tama ba? Napakakulang po sa atin nun. Kung pwede lang, araw-araw tayo nandito sa church, okay lang sa akin eh. Kasi gusto ko po yung makasama, gusto ko po yung maka-fellowship. Kasi yun po yung hinahanap ng puso ko. Yung mga brothers and sisters, yung mga kapatid ko sa espiritu, sila lang din mo yung nakakaintindi sa akin. Kahit sabihin ko to sa mga kamag-anak ko, hindi naman nila ako maintindihan. Baka nga, kutsain pa nila ako eh. Tama ba? Kasi sino po yung gusto ninyong kasama? Ngayong panahon na ito. Sino po? Yes, may mga naghihintay sa atin ng mga family members. May mga naghihintay sa atin ng mga kamag-anak. Ito magandang time para puntahan din sila. Pero hinihintay ka ng Diyos sa New Year's retreat. Tama ba? Nais ng Diyos na yung mga anak niya magtipon-tipon sa isang lugar para makinig ng kanyang salita, magkaroon ng maluwalhating fellowship. Tama ba? Tama ba o mali? So, sama ka sa fellowship sa December 23 to 25. Nais ng Diyos na tulungan tayo na ma-improve yung Christian life natin bago man lang matapos itong taon na ito. Actually, hindi natin sigurado kung matatapos ba natin itong 2024. Tama po ba? Anytime pwede ito magtapos. Tama po ba? Pero saan mo dadalhin yung, saan mo gusto abutan ng Diyos? Sa lugar kung saan may pagkakasala o dun sa lugar na kasama yung brothers and sisters? Ikaw pumili. Kaya sana po, bawat isa sa atin ay makapaganda para sa malaking testimony o malaking fellowship na ito ng mga brothers and sisters sa New Year's retreat. Excited na po ako. Sana excited rin po kayo. Hindi lang para makita yung mga kaibigan o kaya mga kakilala, kundi excited po para sa words of God. Dahil yun naman yung pinunta natin doon. Naintindihan po. Napakaganda po ng team or general team natin para sa 2025. Basahin po natin. Efeso chapter 3 verse 20. Basahin po natin ito. Ito po yung magiging next year verse of the year po natin para sa buong church. Basahin po natin Efeso chapter 3 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. So binanggit po dito yung kapangyarihang gumagawa sa church or sa atin. Kung gusto po ninyong masigit pa na ma-experience yung kapangyarihan na nasa kalagitnaan ng church, sama po kayo sa 2025 New Year's Retreat. Hindi lang po ito para lang marami tayo. Hindi lang para marami tayong ma-register o kaya marami lang tayong madala doon. Hindi po. Ito po ay biyaya para sa iyo. Nais ng Diyos na ibigay yung biyaya na yun sa iyo doon. Kaya maganda na chance ito para makasama tayo, para ma-encourage tayo at ma-experience natin yung kapangyarihan sa kalagitnaan ng church. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya hindi lang po ito para sa akin, kundi para sa lahat ng brothers and sisters na makapag-ready po tayo sa malaking gawain po na ito. Kung ano po yung pagnanais ng Diyos na makasama ka doon, ako rin po ay nagnanais para makasama kayo sa maluwalhating fellowship. Nandun na tayo. At mas magandang fellowship, syempre, yung pangwalang hanggan na fellowship, doon po sa langit. For the meantime, habang wala pa tayo doon,
Meron po tayong malaking gawain para sa gawain po sa ating Christian life ng 2025 New Year's Retreat. Naintindihan po. Naintindihan? Opo. At gusto ko rin pong i-share din yung tungkol po sa experience ko sa Imus Church. So, nung time po ng Bible Seminar, every time naman, kinakabahan po ako. Kasi unang-una, syempre, words of God po yung ipapahayag ko. At alam ko na kulang yung karunungan ko, kulang yung kaalaman ko para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero sa pamamagitan din po ng Imus Church or Imus Brothers and Sisters, na-encourage din po ako na ipagpatuloy yung gawain na pangangaral ng Ebanghelyo saan man ako magpunta. Isa po sa biyaya na natanggap ko, bukod sa fellowship kasama nila, yung biyaya na mayroon po makasama na mga brothers and sisters na mayroong iisang layunin sa buhay nila, yung pag-evangelize. Napakaganda po sa pakiramdam nun. Yung meron kang makasama na isang brother or sister na same kayo ng purpose sa buhay ninyo, napakaganda pong pakiramdam nun. Tama po ba? Diba kapag sa mag-asawa, pag pareho sila na nag-express ng kanilang pag-ibig sa isa't isa, kapag nag-meet yun, napakagandang marriage. Tama po ba? Kasi pareho kayo ng puso, pareho kayo ng mind, yun yan. Pero paano kaya kung magkaiba kayo? Hindi kayo magsasama. Tama po ba? Pero yun po yung experience ko. Doon ko po ulit na-experience, bukod dito sa Santa Rosa Church, sa ibang church or sa iba pang mga brothers and sisters sa ibang lugar, na yung purpose ng buhay nila ay para lang sa pagliligtas ng kahit na isang kaluluwa pa. Yun po yung para sa akin napakalaking encouragement na sana next year, bigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon na makapag-evangelize pa. Sakali man ngayon, di na niya ako bigyan ng pagkakataon. Sana next year, masigit pa niya akong bigyan ng pagkakataon para mag-evangelize. Yun po yung nakuha akong biyaya. Kapag minsan pupunta po ako sa ibang church, nakakausap ko po ibang brothers and sisters. Nakakatuwa po. Kaya sigurado po yung mga sumasama sa mga ibang church, sigurado meron din sila nakukuha ang biyaya sa pagpunta sa o pag nakikilala nila yung ibang brothers and sisters. Kaya sa ngayon, hindi man natin mapuntahan lahat ng brothers and sisters, hindi man natin sila makilala o hindi man sila makausap. Pero ngayon, binibigyan tayo ng chance ngayon ng Diyos sa 2025 New Year's Retreat. So, wag lang po kayo pupunta doon na walang babauning biyaya pag-uwi. Naintindihan po? Pupunta po tayo doon para mag-imbak pa ng mas maraming biyaya para next year, meron tayong motivation. Naintindihan po? Huwag lang po ihanda yung pambayad. Huwag lang ihanda yung mga gamit sa pantulog. Gandahan nyo rin po yung puso ninyo. Palawakin ninyo, palawakin natin para mas maraming tumatanggap. Para next year, kung yung puso natin punong-puno ng biyaya, mas gagawin pa natin yung best natin para sa kalooban ng Diyos, lalo na sa pag-evangelize. Naintindihan po? Naintindihan? Sana po naintindihan po ninyo at sana nakakuha po kayo ng biyaya para sa sermon po ngayon. At nga, napag-usapan po natin na tayo po yung nagpapahayag ng kahangahang gawa ng Panginoon. Nag-testify kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya sana, magawa rin po natin ito kung may pagkakataon. Naintindihan po? Anytime pwede na dumating yung Diyos. Anytime pwede na magtapos yung buhay natin. Anytime pwede rin magtapos yung buhay ng iba. Kung hindi natin gagawin yung pagpapatotoo ng kaligtasan na natanggap natin, kawawa sila. Naintindihan po? Kaya, as much as possible, kung mayroong pagkakataon, share natin yung kaligtasan na natanggap natin sa ibang mga tao. Kahit na mahirap silang evangelize, huwag natin silang hihintuan. Huwag natin silang titigilan. Dahil sa pamamagitan natin, gagamitin tayo para ma-evangelize sila. Naintindihan po? Tayo pong lahat tayo mukot manalangin. Banal at mahapaginaming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama
Sa pamamagitan din po ng iyong salita, nalaman po namin na kami po ay dapat na magpahayag ng kahangahangang gawa mo sa mundo, sa paligid po namin, sa mga tao sa paligid po namin. Unang-una para sa kaligtasan at pangalawa para po sa pagpapalakas ng mga brothers and sisters para sila rin po ay lumago sa kanilang pananampalataya. Hindi po namin ito magagawa ng mag-isa aming Ama, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami upang masigit pa makapakinig ng iyong salita, masigit pa po namin may-apply ito sa aming Christian life, at sa pamamagitan po nito ay mas marami rin po kami maipahayag kung gaano po kadakila ang iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po muli at sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, kayo na po yung bahala na mag-ingat at magabay sa bawat isa at naway punuin niyo po palagi yung puso po namin ng biyaya para sa paggawa ng mas maraming bagay para po sa kaluwalhatian po ng inyong banal na pangalan. Maraming salamat po muli at lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po.